Tito bumalik ka na sa baryo. Isabi mo mga chef. Isabi mo mga chef. Para kumita para sa operasyon ni Lolo. Naniniwala ko sa'yo, Tito R. Mga pampaganda ng tita mo. Tingnan mo, maputlang-maputla ang mukha mo. Ayusin mo naman. Sa labas, huwag mong ikahiya ang aming baryong siyaw. CJ, Tito Pasok ka na. Hawakan ng maayos ang plato. Mission mo. O, ginang. Sinancheng, maselan ang panlasa. Kahit mamahaling pagkain, para sa kanya ay walang lasa. Ipagpagawa mo sa mga mayayamang dalaga, bawat isa ay maghahain ng ulam. Kung sino ang nagustuhan niya, pakakasalan niya. Basta't pumayag siyang magpakasal, kahit kanino pwede. Huwag kayong mag-alala, ginang. Naayos na ang lahat. Mula ngayon, huwag nang ipakita sa akin ang mga pagkain nito. Walang lasa. Opo, May iba pa ba? meron pa po. Sandali lang po, Boss Lou. Pumunta sa private room 900 at 99 para subukan ang pagkain. Dito. Siya rin ay inayos ng ginang para magpakilala. Private room 900 at 99. Kamusta? Ako ay narito para. Ay sex na. Nandiyan si Boss Lou, naghihintay sa'yo. Pasok ka na. Napakapili ni Boss Lou sa palasa. Paano siya magkakagusto dito? Isang ordinaryong repolyo lang. Kung hindi ako matanggap ang pambayad sa operasyon ni Lolo. Ito ang pinakamasarap na adobong repolyo. Nakinain ko sa loob ng mahigit 10 taon. Natanggap ako sa pagsubok ng pagkain. Linhan, siya na. Sage, pirmahan mo. Salamat. Mula ngayon, ako na ang chef ng Kyoto Grand Hotel. Boss Lou, pumirma na siya. Mula ngayon, ang babaeng ito ay magiging Ikaw ang aking personal na chef. asawa, ikakasal na kayo. Magpapakasal. Dahil lang sa isang pinggan ng pagkain. Nagpakasal ako sa isang estranghero. Dahil magaling ka naman magluto. Pwede ka namang manatili dito para magluto. Wala akong karanasan sa pag-aasawa. Pero sa pagluluto, ako na ang bahala. Dito ka natitira mula ngayon. May 3 milyon sa card na ito, bayad para sa pakikipag-asawang formal lang. Ang aking almusal, tanghalian at hapunan, ikaw na ang bahala. 1, 2, 3. 3 milyon may pambayad na sa operasyon ni Lolo. CJ. Ako na ang magluluto ng hapunan mo. Hoy, Lolo. Itong probinsyana. Akala niya makakapag-stay siya ng ganyan lang. Kain ka na. Heto na ang ulam. Kain na kayo. Ako ang pinakamagaling magluto sa aming baryo. Ako ang tagaluto para sa buong baryo. Kung hindi lang maraming oportunidad dito sa lungsod, hindi ako aalis sa amin. Kumusta ang lasa? Hindi masarap. Hindi masarap. Paano nangyari yon? Talagang aksidente lang yung adobong pechay noon. Walang sinuman. Ang nakakapagluto ng gusto ko. Ang alat. Bakit ganito? Pinanatili kita dahil magaling kang magluto. Pero ngayon, hindi ko bawiin ang 3 milyon pero maghihiwalay tayo pagkalipas ng 1 taon. Hintayin mo ang tawag ko. Hiwalayan. Si Xiao Hong daw pala ang asawa ng boss. Naku, may problema. Dumating na ang oras. Dapat na tayong maghiwalay. Nasaan ka na? Susunduin kita.
Nandito ako sa... Hoy! Bakit nawalan ng kuryente? Namatay ang phone. Baka ayaw niyang maghiwalay tayo. Hoy, Linhan. Gusto kong makita ang asawa ko. Kunin mo ang marriage certificate ko. Boss Lou, isang taon na kayong hindi nakikita ni Mrs. Baka nakalimutan mo na ang itsura niya. Sabihin sa'yo, kunin mo ang marriage certificate. Ang dami mong sasabi. Sage, kukunin ko na. Boss Lou, pagkatapos ikasal, nag-abroad ka agad para sa training sa headquarters. Isang taon ka agad. Parang bagong kasal ulit pagkatapos ng matagal na paghihiwalay. Dapat maghanda ako ng magandang sorpresa para kay Boss Lou. Ngayon, ituturo sa inyo ni Xiao Hongdo kung paano magluto ng sweet and sour mandarin fish. Mga mahilig sa ulam na ito. Pakilike naman ng video. Bakit hindi pa tumatawag yung babaeng yon? Boss Lou. Linhan, hanapin mo ang asawa ko. Boss Lou, isang taon na ang nakalipas. Hindi mo ba ibinigay ang villa sa St. Shield Estate kay Mrs.? Doon mo na lang siya hanapin. Pumunta sa St. Shield Manor. Nga pala, Boss Lou. Ang sikat na food blogger na si Xiao Hongdo sa buong internet. Magaling siyang magluto. May 1 milyong followers sa internet. Ang Peak Master Chef na programa ng Lu Group. Inaanyayahan siya. Nag-imbita na rin ang director ng show. Pero hindi pa rin siya sumipot. Parang pamilyar ang pangalang Xiao Hongdo. Nga pala, Boss Lou. Ito ang kanyang video. Mga mahal, kung gusto ninyo ang putahin ito, pakilike po. Ang boses na ito at ang background na dekorasyon, siya kaya. Boss Lou, sino po ang sinasabi ninyo? Ang asawa kong kinasal ng biglaan. Impossible, Boss Lou, ang mga luto ni Xiao Hongdo. Pang state banquet level at may ilang pute na hindi alam ng mga top chef. Nasa probinsya pa ang misis, mga simpleng lutong bahay lang ang ginagawa. Paano siya magiging Xiao Hongdo? Pero ang background ay St. Shield Manor. Tinatayang milyonaryo si Xiao Hongdo at siya ang pinakamalaking money earner na blogger sa internet. Siguradong kayang bumili ng villa sa St. Shield Manor. Nag-o-overthink lang ako. Napakahalaga ng Peak Master Chef para sa Lu Group. Dapat mong maanyayahan si Xiao Hongdo. Sage, Tara, hanapin natin ang asawa ko. Ayos. Hello, ako si Xiao Hongdo. Pasensya na, hindi ako sumasali sa anumang programa. Nakalimutan ko ang tungkol sa diborsyo. Sino yan? para sa inyo. Ano ito? Ang singsing na brilyante na inihanda ko para sa misis. Dumating na. Walang tao. Kaninong singsing? Pumasa ako sa initial test. Hongdo, ipangako mo sa lolo na ipagpapatuloy mo ang kanyang legacy at maging pinakamagaling na chef sa mundo. Lolo, gagawin ko ang lahat. Para maging pinakamagaling na chef, dito na ako sa Flavor Grand Hotel. Boss Lou, ano ang nangyari? Ang bilis ninyo. May reklamo ang customer sa Flavor Grand Hotel. Kailangan kong ayusin at itapon mo na ang singsing. Ah, pero inilagay ko na sa may pintuan ng misis ang singsing. Pumunta sa Fenway Grand Hotel. Mayaw miyaw. Anak ng kapatid ko ka, bakit ka pa sasali sa interview? Sayong-sayo ang posisyon ng head chef, magpakitang gilas ka. Sana makuha mo ang pabor ni Boss Lou. At maging hostess ng Fenway. Salamat, tita. Sisikapin ko. Kumusta? Ikaw ba si Chef Feng? Ako si Xiao Hongdo. Narito para mag-apply bilang head chef. Tapos na ang interview. Pero nandito ako ng kalahating oras ng maaga. Xiao Hongdo, di ba? Ako yan. 24 na taong gulang, di nakapagkolehiyo, mangmang. Galing pa sa probinsya, hindi ito handaan sa baryo o pabrika ng pagkain. Nagkamali ka ng lugar, umuwi ka na. Tumingin ka sa sarili mo, ang dumi-dumi.
Karapat-dapat ka bang magluto para sa mga EIE? Katawa-tawa. Di nakapagkolehiyo galing sa probinsya. Hindi na ba karapat dapat mag-apply bilang chef? Ito ang aking recipe book, pwede niyong tingnan. Ang dami mong sinasabi, umalis ka na. Amoy mahirap, maasim ang lulutuin mo. Mag-a-apply pa bilang head chef. Di ka karapat-dapat maglinis, umalis ka. Sinong hindi karapat-dapat? Salamat. Bakit pamilyar siya? Di ko pa nakikita ang pangalan at mukha ng lalaki. Bakit nadumihan? Kanina, sinong hindi karapat-dapat ang sinabi mo? Boss Lou, narito ka para asikasuhin ang reklamo ng mga bisita sa Celestial Room, di ba? Pumunta na kayo. Probinsya ng Daydreamer, nag-a-apply bilang head chef. Palisin ko na siya agad. Bakit mo minamaliit ang mga taga-probinsya? Ikaw ang leader dito sa pag-hire ng chef sa hotel nyo. May hierarchy din. Ang Feng Wei, kakayahan at husay sa pagluluto ang tinitingnan. Boss Lou, ito ang pamangkin kong si Feng Miao. Napakagaling magluto, galing lang sa pag-aral sa France. Talagang karapat-dapat sa posisyon ng head chef. Pamangkin, kaya pala di mo man lang tiningnan. Ang recipe book ko, pinaalis mo agad ako. Ano nga ulit ang tawag ng mga tagalungsod dyan? Nepotismo, di ba? Anong kalokohan yan? Sa sarili kong kakayahan ako nag-apply. Bilang head chef. Boss Lou, madudumi ang kamay ng mga taga-probinsya. Mas mabuting palisin na siya agad. Kami sa probinsya, totoo at tapat ang mga tao. Sobra na ang Feng Wei Grand Hotel. Kung sino ang magaling, siya ang mananatili, pantay-pantay ang pagtingin. Paligsahan niyo ang inyong kasanayan sa pagluluto. Kung sino ang magaling, siya ang mananatili. MR Lou. Kung hindi magaling sa pagluluto ang pamangkin mong galing sa abroad, ikaw at siya. Alis kayong dalawa sa Feng Wei. MR Lou. Xiao Hongdao, sinira mo ang plano ko. Kahit ang mga baboy sa aming probinsya ay hindi mo kayang habulin. At mang-aapi ka pa sa aking Xiao Hongdao. Xiao Hongdao. Marlu, nalaman na namin ang asawa mo ay taga Chiao Village. Ang pangalan niya ay Xiao Hongdao. Kanina, sinabi mo na ang pangalan mo ay Xiao Hongdao. Ang pangalan ko ay Xiao Hongdao. Nagkita na ba tayo dati? Hindi siya yon, pareho lang ang pangalan. Hindi pa tayo nagkikita. Marlu, ang nagreklamong bisita sa EIE room ay naghihintay sa iyo. Bigyan ko kayo ng 15 minuto, gumawa lang ng isang. Braised pork ribs, ito ang pangunahing pute ng Feng Wei Grand Hotel. Miao miao, ipakita mo ang galing mo, braised pork ribs. Ang specialty mo yan, Tia, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hindi mananalo yang probinsyana. May sorpresa ako para sa kanya. Simula na ang paligsahan. Paglutuin ninyo ang braised pork ribs, ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. Ano ba itong lahat? Nasaan ang mantika? Ang asin? Wala man lang buto-buto. Sino ang nagsabing hindi makakagawa ng braised pork ribs kung walang buto-buto? Sa mundo na ito, wala pang problema na hindi. Nalulutas ni Xiao Hongdao. Marlu, si Xiao Hongdao. Walang sangkap para sa braised pork ribs. Wala man lang mantika. Siguro. Hayaan natin at tingnan natin ang mangyayari. Walang mantika, tingnan ko kung paano ka makakagawa ng braised pork ribs. Ginagawa niya ang mantika mula sa taba ng baboy. Kahit may mantika ka, kung wala kang asin, hindi mo pa rin ito magagawa. Gumamit siya ng seaweed para kumuha ng tubig na maalat, ginamit ang makikita sa paligid. Talagang henyo siya. Xiao Hongdao, wala kang buto-buto. Huwag kang mag-aksaya ng oras.
Ano ang ginagawa ni Xiao Hongdo? MR Lu, nagpritong shakoy siya. Shakoy? Braised pork ribs, tapos na. Ang braised pork ribs na ginawa ni Chef Feng, kumpleto sa kulay, amoy, at lasa. Kung walang matibay na pundasyon, hindi talaga magagawa ang ganitong klase ng piling putahe. Xiao Hongdo, sa akin ang kagandahan at kagalingan. Kahit anong gawin mo sa iyong Peking tadyang, hindi mo ito mapapantayan. Di mo pa nga natitikman, alam mo nang di masarap. Ano to? Xiao Hongdo, tingnan mo. Halos masuka na ang mga hurado sa ulam mo. Tuyo at singkamas lang, ginawang tadyang, pangit. Kahit aso, di ka kanyan. Tigil. Ang bango-bango ng ulam na ito. Amoy pa lang, masarap na. Kung kami ang kakain, sayang. 10%. 10 ang ibibigay namin. Ano? Di mo kami pinapahalagahan. Lambot-lambot, natutunaw sa bibig. Sa isang subo nitong vegetarian tadyang, parang nalinis ang kaluluwa ko. Ito ang tunay na pagkain. Yun pa ang kinain ng baboy. Lu, inirekomenda ko si Chef Chiao bilang head chef ng Fenghui Hotel. Ano to? May talino pala tong babae. Yilu, tikman niyo po kaya. Huwag na, kailinhan na yan. Simula ngayon, si Xiao Hongdu ang opisyal na head chef ng Fenghui, Feng Miao. Pwede ka namang magstay, dito ka na lang sa kusina. Xiao Hongdo. Meow meow, huwag kang mag-alala. Trainee chef pa lang siya. Xiao Hongdo. Ngayon, ikaw ang magluluto para sa EIE guest. Ito ang special na recipe niya. Yung EIE guest. Sikat sa pagiging mahirap pasayahin. Kapag nagalit yon kay Xiao Hongdo, ang posisyon ng head chef ay mapupunta pa rin kay Meow Meow. Di ba to ang paborito niyang pagkain? Sino ba tong paulit-ulit nagrereklamo? Sa ating Lu Group Hotel? Sandali. Alam ko na siya to. Ma, bakit di mo sinabi sa akin na uwi ka? Lola, Nansheng, ito ba yung masarap na pagkain mo? Ang pangit ng lasa. Linhan, palitan mo ang mga ulam para kay Lola. opo. Ang Fenghui Hotel, pinakamahusay sa buong bansa. Sabi ng matandang ginang, masama ang lasa. Mukhang maselan talaga ang palasa ni Boss Lu. Namana niya yan. Ma, hindi ba't nakapaglibot ka na ng mundo? At natikman mo na ang mga pagkain mula sa iba't ibang bansa? Bakit wala kang nahanap na paborito mong ulam? Meron naman. Anong bansa? Yung luto sa 808, Sacred Shield Manor. Ha? Sasabihin ko sa'yo, umuwi na ako ilang araw na ang nakalipas. Bumili ako ng bahay sa Sacred Shield Manor. Yung kapitbahay ko. Yung nasa 808, magaling magluto. Lalo na yung sweet and sour mandarin fish, malutong, maanghang, matamis at maasim. Masarap talaga. Bumili rin ako ng bahay sa Sacred Shield Manor noong nakaraang taon. Teka, Sacred Shield Manor 808. Hindi ba yun yung bahay ng asawa kong kinasal ako ng biglaan? Ano ang sinasabi mo? Ako, Magandang araw. Ako ang head chef para sa Celestial Private Room. Magandang araw. Ang pangunahing ulam ba yun ay sweet and sour mandarin fish? Hindi ba ito yung taga Sacred Shield Manor? Yung batang babae sa 808? Tita, kayo pala. ma, yung babae sa Sacred Shield Manor 808, siya yun? Naku, anak, buti na lang dumating ka. Tita, inihahangat ko na ito. Nansheng, ito yung sweet and sour mandarin fish na sinasabi ni Xiao. Tikman mo. Ang sarap. Tikman mo nga. Nakatira ka sa Sacred Shield Manor 808. Baka naman. Siya yung babaeng kinasal ako ng biglaan 1 taon na ang nakalilipas. Kapag nakipaghiwalay na ako sa asawa kong mayaman, siguradong papalayasin niya ako sa Sacred Shield Manor. Inuupahan lang. Aalis na ako agad. Inarkila ng babae yung bahay. Kulang pa ba sa kanya ang 3 milyon? Anak. Alis ka.
Kapag umalis ka na, hindi na makakatikim si tita ng masasarap mong luto. Dahil matanda na ako. Ma, si Xiao Hong daw ay chef sa Feng Wei. Kung gusto mo, papaglutuin ko siya araw-araw para sa'yo. Ipagpatuloy ang paghain. CJ, Mabuting anak, dalawang bagay ang nagawa mo nitong mga nakaraang taon, na ikinatuwa ko. Anong dalawang bagay? Una, may tiyaw na nagtatrabaho. Sa Feng Wei. Pangalawa, ikinasal ka noong nakaraang taon. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi mo siya dinala? akala ko ba single si Boss Lou? May asawa na pala siya. Tawagan mo nga ang asawa mo. 1 taon na kayong kasal. Hindi ko pa siya nakikita. Pinatalsik ka ba? Sige, ayusin mo ang gamit mo at umalis ka na. Bakit ako aalis? Hindi mo na asikaso ang bisita sa SKY EIE room, kaya alis ka. Ako lang ang karapat-dapat maging head chef. Hello, Nasa Feng Wei Grand Hotel ka na ba? Gusto ko makita ni Mama. nandito ako sa Tsaysay. Boss Lou, kayo po ba ang magtatanggal kay Xiao Hongdao? Ipagpatuloy mo lang. Sige po, Boss Lou. Hello, nandiyan ka pa ba? Ano na sinabi mo kanina? Magkita na lang tayo sa reception ng Feng Wei Hotel. Pupunta na ako para mag-ayos ng annulment. Pasensya, pero hindi muna pwede ngayon ang annulment. Hindi na itutuloy. Grabe naman kayong mga taga-syudad, ang gulo-gulo. Para bang laro lang sa inyo ang pag-aasawa? Biglaan kasing umuwi si Mama, baka bigla niya i-check ang status ng kasal ko. Ipagpaliban muna natin ang annulment. Boss Lou, kamusta na ang preparation para sa Culinary Master Show? Ayaw pa rin sumali ni Xiao Hongdo sa programa. Mag-alok tayo ng malaking talent fee. May fan base siya. Magdadala yun ng hype sa show. Ate Miao, binigyan tayo ni Boss Lou ng isang audience slot para sa Culinary Master. Yung misteryosong food vlogger na si Xiao Hongdo. Sasali rin sa competition na to. Si Xiao Hongdao. Sino sa inyo ang gustong manood? Fair competition ito. Fair competition. Pamangkin ka ng head chef. At ikaw pa ang may pinakamalaking potential sa kitchen. Sa'yo na talaga yung slot. Et Mayao. Hindi kaya agawin ni Xiao Hongdo yung slot mo? Teka, saan ka pupunta at parang nagtatago? Maghahatid ng pagkain kay Madam Lou. Umalis ka dyan. Ay Madam Lou, Ate Miao, sa tingin ko, gustong magsipsip ni Xiao Hongdo kay Madam Lou para agawin yung audience slot mo sa Culinary Master. Culinary Master. Yun ba yung show na inaaya ako sumali? Akala ko ba probinsyana ka lang? Ang galing-galing mo pala. Gusto mo pang maglagay kay Madam Lou? Hayaan mo. Idol ko si Xiao Hongdao. Pupunta ako sa Peak Chef para makita siya. Huwag mong isipin na maagaw mo sa akin ang slot na to. Akin to. Anong ginagawa mo? Sino na gustong makipag-agawan sa'yo? Ayoko nga. Yung kung ano-anong kitchen na yun. Ang food blogger na si Xiao Hongdao. Lalong hindi sasali sa kompetisyon na yun. Yang walang alam. Alam mo ba kung sino si Xiao Hongdo? Anong karapatan mong sabihin hindi siya sasali? Ako si Xiao Hongdao. Anong sinabi mo? Si Xiao Hongdao. Narinig nyo ba yon? Ang tanga, sinasabi niya siya si Xiao Hongdao. Nabaliw ka ba sa pagluluto? Si Xiao Hongdao, sikat na sikat yon sa internet. Kotse-kotse, mamahaling gamit, ikaw. Tira-tirang pagkain sa kusina, kinukuha mo pa. Sariwa pa yun, nakakahiya mag-aksaya ng pagkain. Ikaw ang nakakahiya. Sinong naglakas loob sa'yo? Magpapanggap na si Xiao Hongdao sa lugar ko? Kung hindi mo mapatunayan ikaw si Xiao Hongdo ngayon, hindi ka namin palalampasin. Hindi talaga siya si Xiao Hongdao. Paano niya patutunayan? Sige, kumuha ng mainit na tubig at ibuhos sa bibig niya para malaman niya ang kapalit ng pagpapanggap sa idol ko. Ako ba si Xiao Hongdao? Malalaman natin sa Peak Chef. Mukhang kailangan ko na talagang sumali. Di pa rin umaamin. Sige, sa Peak Chef na lang natin pag-usapan. Kung ikaw nga talaga si Xiao Hongdao. Ako naman si Feng Miao, ang tunay na asawa ni Boss Lou. Wala akong pakialam kung asawa ka ni Boss Lou. Pero ako talaga si Xiao Hongdao. Tignan natin. Handa na ba ang 10 milyong premyo? Handa na, Boss Lou. Si Xiao Hongdo para sa atin. Swerte talaga. Ngayon, ang init ng usapan sa Peak Chef. Lumampas na sa lahat ng dating reality show. Matagal ko nang hinahangaan si Xiao Hongdao. Sa wakas, makikita ko na ang tunay niyang mukha. Nasaan si Xiao Hongdao?
Tiyak na tumakas na iyan. Ik Chef. Ang unang kalahok ay si Hao Witao, ang Chinatown Chef. Si Chef Hao, dating head chef sa maraming Black Pearl restaurant. Malugod nating tinatanggap si Chef Hao. Salamat. Ang susunod na kalahok ay ang sikat na culinary queen ng bansa. Si Xiao Hongdou, may 50 milyong tagasunod online. Gusto ng lahat makita ang kanyang mukha. Sino ba talaga siya? Tara, Xiao Hongdou. Bakit may belo pa, Xiao Hongdou? Ang galing magdrama, talagang vlogger. Parang pamilyar siya, di ba? Pamilyar? Boss Lu, para sa'yo pareho lang ba ang babae? Wala namang pinagkaiba ang pakiramdam mo. Xiao Hongdou, pwede mo bang sabihin sa audience kung bakit ka nakabalot? Tumingin sa akin ang idol ko. Ang ganda ng katawan at aura niya. Yung probinsya ng Xiao Hongdou na yon. Di man lang tumingin sa sarili, anong kaya niya? Nagpapanggap pa bilang idol ko. Kapag nakuha ko na ang trophy, tatanggalin ko ang belo. Mukhang determinado si Xiao Hongdou sa trophy. Abangan natin sa unang round. Pagpapatalas ng kusilyo ang labanan. Xiao Hongdou, napanood ko ang videos mo. Magaling ka sa paggupit, pero kung ikukumpara sa akin, Sige, mauna ka. talagang hari ng kusina si Chef Hao. Ang galing maghiwa. Parang spring ang hiwa ng karot, napakanipis pero magkakadugtong. Tingnan natin ang galing sa paggupit ng vlogger na si Xiao Hongdou. Ang galing. Parang magic. Pero parang di magaling ang paggupit ni Xiao Hongdou. Parang basta-basta lang ang paghiwa. Nagpapatalas lang si Xiao Hongdou ng kutsilyo. Walang gasgas ang karot. Baka nahihiya na si Xiao Hongdou at gusto nang sumuko? Sigurado ka bang walang gasgas? Naging bulaklak. Ang galing. Dragon. Nakaukit siya ng buhay na dragon. Yan ang tawag na dragon sa apat na dagat. Paano mo yan nagawa? Kaya ng mga kamay ko yan. Kamay. Mga hurado, iboto ang panalo sa round na ito. Boss Lu, kanino mo ibibigay ang mahalagang boto mo? Kaninong kalahok? Di kaya hindi magustuhan ng malamig na Boss Lu. Ang simpleng gawa ko, Magaling ang paggupit. Talagang culinary queen si Xiao Hongdou. Di pa tapos ang laban, ang lasa ang pinakamahalaga. Congratulations, Xiao Hongdou. Panalo ka sa round na ito. Ngayon, magsisimula na ang ikalawang round ng labanan ng lasa. Sabaw. Ang makapagpasaya sa panlasa ni Boss Lu, siya ang panalo. 0-0-0 kalahating oras na lang. Simulan na ang laban. Si Chef Hao ang unang nagluto ng sabaw. Ang kanyang gagawin ay, Badha jumps over the wall. Ang panunod kay Chinatown Culinary God magluto. Parang, isang pagdiriwang para sa mata. Tingnan natin kung ano naman ang gagawin ni Little Hongdou. Ano ba yung ginagawa niya? Tinutusok-tusok ang peche. para lumabas ang sarap. Ang sabaw ko. Hindi na kailangan ng anumang pampalasa. Ang pagpreserba ng tunay na lasa ng sangkap, yan ang tunay na sining ng pagluluto. Oras na. Boss Lu, ito ang special kong Badha jumps over the wall para sa inyo. Badha jumps over the wall. Masarap naman ang lasa. Salamat, Boss Lu. Si Boss Lu na mahirap pasayahin, ay sinabing masarap naman kay Chef Hao. Ganito mataas na papuri, ibig sabihin ba ay si Chef Hao na ang panalo? Boss Lu, tikman ninyo ang aking eksklusibong sabaw. Dilim bago ang bukang liwayway. Yung itim na tubig na yan, parang kanal? Ano ba to? Mukhang hindi nasisiyahan si Boss Lu sa dilim bago ang bukang liwayway. Ang titulong pinakamahusay na chef, talagang para kay Chef Hao na. Kutkutin ninyo ng kutsarita sa gilid ng mangkok ng 3 beses, may sorpresa.
Ang galing. Ikman na ninyo, Boss Lou. Walang kapantay ang lasa. Gamit ang pinakasimpleng sangkap. Naging kayamanan. Ito ang tunay na diwa ng Chinese cuisine. Ang galing mo magluto. Salamat sa papuri. Ito, sabaw ng pechay at laman loob, walang pampalasa. Anong lasa yan? Little Hongdo. Pwede ba kitang maging estudyante? Si Little Hongdo ang tunay na culinary god. Binabati kita. Narito ang premyo. Milyon-milyon mula sa Lu Group. Little Hongdo, hindi ba panahon na para hubarin mo ang belo? Little Hongdo, fan ako. May katrabaho akong nagpapanggap sa'yo. Pwede bang mag-picture tayo? Para sampalin ko yung mukha niya pag-uwi. Sino ang sasampalin mo? Xiao Hongdo. Ikaw si Little Hongdo. Ako. Xiao Hongdao. Little Hongdao. Yung dalawang yan magkaugnay, hindi yan simple. Hindi. Nagsisinungaling ka. Hindi ikaw si Little Hongdo. Xiao Hongdo. Naglakas loob kang magsinungaling sa harap ng buong bansa sa programa. Ang kapal ng mukha mo. Ano nang sinungaling? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Tungkol sa pagkatao ko, hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Boss Lou, pwede bang makuha na ngayon ang premyong 1,000,000? Walang hiya. Hindi ikaw si Xiao Hongdo. Anong karapatan mo? Boss Lou, huwag kang maniwala. Mahirap lang yan. Puro panloloko ang alam. Nagpapanggap bilang Xiao Hongdo para lang makuha ang premyo. Guardia, palayasin niyo ang babaeng to. Huwag niyong hayaan magagulo dito. Boss Lou, hindi ako ang nagkakagulo. Yung impostor yon. Ito ang account ni Xiao Hongdao. Naka-verify sa pangalang Xiao Hongdao. Kahit siya nga si Xiao Hongdo, hindi niyo mababago ang kababaan ng kanyang kaluluwa, Boss Lou. Sadyang inilapit niya ang sarili sa'yo para mangakit. Ang baboy ng isip mo. May asawa na ako, kita mo? May mister ako. Kay Boss Lou. Wala akong interes. Boss Lou, yung singsing, hindi ko yon inihanda para sa misis mo. Yon ba? Isang piraso lang yon sa buong mundo. Baka siya yung babaeng kinasal sa akin nang biglaan 1 taon na ang nakalipas. Naalala ko, hindi ba't ipinaarkila ng misis ang bahay sa St. Child Manor? Kay Chef Xiao, doon ko inilagay ang singsing. Sa may pintuan ng villa. Baka nagkamali si Chef Xiao. Akala niya galing sa asawa niya. Ama, kukunin ko ang singsing. Huwag na. Boss Lou, paang may hinanakit ka pa? O gusto mo bang asawa mo si Chef Xiao? Pakialamero. Hindi ka na mag-i-intern sa Fengwei. At Linhan, itapon mo siya. Assistant Lin. Ipalaya si Xiao Hongdo sa Kishang Stationery. Hindi mo ba narinig? Sinabi ni Boss Lou na huwag nang ituloy ang internship ng babaeng to. Xiao Hongdo, umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Guardia, dali, Boss Lou, wala naman akong ginawang mali. Boss Lou. Alice. Boss Lou. Salamat. Binabati kita sa titulong Diyos ng kusino. Mula ngayon, ikaw na ang opisyal na head chef ng Fengwei Grand Hotel. Ang galing. Boss Lou, parang galit ang misis mo nang tumawag kaninang umaga. Ibigay mo ito sa kanya para mapatawa ang asawa mo. Ganito ba kalaro ang mga tagalungsod? Laruan lang ba ang pag-aasawa sa paningin ninyo? Inarkila niya ang bahay, hindi ko alam kung saan siya nakatira ngayon. Paano ko ibigay? Tumawag ka at magtanong. Hoy, nasaan ka ngayon? Ganda, magkano ba ang isang gabi mo? Sapat na ba ang 1,000? Sobra na. Hindi kailangan ng ganyan karami. Anong ginagawa mo? 1,000 sa isang gabi? Boss Lou, tignan mo ang buhok mo. Medyo may kulay berde. Hanapin ang lokasyon ng babaeng yon, ginagawa niya itong paraan para. Pilitin akong maghiwalay, hanapin siya, pag-uusapan natin ito ng maayos. Nandito na ang pagkain. Ganda, magkano ang isang mangkok na ito? Sir, ang isang mangkok na ito ng abalon at pork adobo, 1,000 bawat mangkok. Sage. Nen. Tita, nandito ka rin pala ngayong gabi. Nen, kamusta ang sideline na sinabi ko? Salamat po, tita.
Ano ang gusto mong kainin? Lulutuin ko para sa iyo. Hindi na, may hihilingin lang sana ako sa iyo. Ano po iyon? Dati, narinig ko na taga Xiao Village ka. Ang manugang ko rin ay taga Xiao Village. Masyadong busy si Nansheng sa trabaho. Gusto ko siyang makita, kung asa lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung kailan, kaya gusto kong itanong. Kilala mo ba ang manugang ko? Kababayan ko pala si Kim Reklu. Ano ang pangalan niya? Maliit lang ang Xiao Village, kakaunti ang tao. Sabihin mo sa akin ang pangalan niya, siguradong kilala ko siya. Ang pangalan ng manugang ko, hindi ko talaga alam, pero meron akong wedding picture nila ng anak ko. Ito pang picture na ito, binigay sa akin ng assistant ng anak ko. Ang babaeng ito ang asawa ni Nansheng. Boss Lu. Lu Nansheng, anong balak mo sa paghahanda mo? Manghuli ng kabit. Nakakatakot talaga. Tita, kung wala naman pong iba, mauna na po ako sa trabaho. Sek, Ma, bakit ka nandito? ito ang restaurant ko. Ang lokasyon ng babaeng iyon ay dito, baka naman. Ginagawa niya ang ganoong kalokohan dito. Ma, meron bang espesyal na serbisyo dito? Anong sinasabi mo, anak? Ito ang pribadong negosyo ko. Mabuti naman. Kung merong espesyal na serbisyo, iyon ay 1,000 piso bawat mangkok ng specialty dish. ₱1,000 bawat mangkok. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Anak, galing ba sa asawa mo ang text na yan? Nag-away ba kayo? Lunansheng, binabalaan kita ha. Kapag hiniwalayan mo siya, tatanggalin kita bilang anak ko. Pwede bang ipagpaliban muna ang hiwalayan ng ilang araw? Kailangan mo siyang alugin. Bigyan mo agad siya ng 1,000,000. Gastusin niya kahit saan, siguradong masaya yon. Sige, Ma. Nga pala, Ma, may victory party ang production. Pupunta muna ako. Nansheng, ipakilala mo naman sa akin ang asawa mo. Hay naku, tong batang to. Tita, uuwi na ako galing trabaho. Neng, bakit ang saya-saya mo? Kitang-kita sa ngiti mo. Nagpadala lang ng 1,000,000 ang asawa ko, sabi gastusin ko lang. 1,000,000. Bakit po, tita? Nagulat lang ako, ang bata-bata mo pa, may asawa ka na. Mabait ba sa'yo ang asawa mo? Flash marriage lang kami, 1 beses lang kami nagkita. Tita, aalis na talaga ako, baka maubusan na ng discounted gulay. Sage, bilisan mo. Flash marriage, 1,000,000 at pareho pa silang. Taga Chiaojia Village. Baka itong batang to ang manugang ko. Dahan-dahan po, Boss Lee. Ingat po, Boss Lee. Boss Lu, dahil sa'yo sumikat ang show. Salamat sa'yo. Direk Gao. Assistant Lin, hindi mo alam. Ang love team na Hongdu Sheng Nangu, nasa trending na, ano? Anong Hongdu Sheng Nangu? Si Xiao Hongdu. At si Lu Nansheng, yon ang pangalan ng love team nila. Boss Lu, ikaw at ang cooking goddess na si Xiao Hongdu. Bagay na bagay, parang ginawa para sa isa't isa. Linhan, lasing na si Direk Gao, ihatid mo siya. Boss Lu, mali ba ang sinabi ko? Inom ako bilang parusa. Direk Gao, isang shot bilang parusa. Ihatid na kita. Direk Gao, masaya ang inuman. Hongdao Sheng Nangu. Sir, gising po. Sasara na po kami. Sir, tatawagan ko ang pamilya mo para sunduin ka. Tumawag. Nakatipid ulit ng 12 piso at 78 sentimo. Hello, Kumusta? Ako po ay waitress mula sa SNGG Bar. Nalasing ang asawa mo. Pwede ka bang pumunta dito at iwi siya? Sir, darating na agad ang asawa mo. Maghintay ka lang sandali. Darating na agad ang asawa ko. dahil binigyan mo ako ng 1,000,000, tutulungan kita ng 1 beses lang. Ikaw pala, President Lu. Bakit ka nandito?
Xiao Hong daw. Hindi ba asawa ko ang susunduin sa akin? Bakit siya pa ang dumating? Tama naman itong private room na ito, hindi kaya yumayang asawa ko. Umalis na. Nasayang lang ang pagpunta ko dito. Xiao Hong daw, ano ang ginagawa mo dito? Dumadaan lang ako, President Lu, uminom ka lang ng marahan. President Lu, ayos ka lang ba? Masakit. May nilagay na lason sa iyo. Ano na ngayon ang gagawin natin? Kailangan ba ng artificial respiration? Kung hahalikan ko siya, malalaso din ba ako? Bahala na. Ang pagliligtas ng buhay muna ang mahalaga. Sakit lang ng tiyan ko, gagaling lang ako pagkatapos kong uminom ng gamot. Nasa bulsa ko ang gamot, hanapin mo doon. CJ, saan nga ba? Pinakaloob na ba? Wala dito, baka dito sa side na ito. Okay ka na ba? Nakuha ko na. President Lu, gaano karami ba ang nainom mo? Ang lakas ng amoy ng alak. Ikaw. Siya nga. Sino iyon? Wala lang. Hanggang kailan ka pa ba hihiga sa ibabaw ng katawan ko? Paumanhin po. Siya at yung ibang babae, sa itsura man o sa kakayahan magluto, ay sobrang magkaiba. Talagang hindi sila pwede na isang tao lang. Nasilaw lang ako kanina. President Lu. Magandang araw po, miss. Ikaw po ba ang asawa nitong Ginoo? Hindi po ako. May patakaran ang aming bar. Hindi pwede ang hindi ka pamilya na. Mag-uwi ng lasing na customer. Ako ang asawa niya. Ako nga ang asawa niya. Asawa, umuwi na tayo. President Lu, magpahinga ka muna dito sandali. Gagawa ako ng sopas para sa iyo para maibsan ang iyong kalasingan at painitin ang tiyan mo. Gusto kong matulog sa kwarto. Bakit napakasarap niyang kilala ang bahay ko? Parang sarili niyang bahay lang. President Lu, hindi ba po naghahanap ka ng iyong asawa? President Lu, nasaan ang tao? Cellphone ni Boss Lu. Hello, ma'am. Pumunta po ang asawa ninyo sa inyo. Ano? Ang asawa kong mayaman pupunta sa akin. Pakisabi po sa asawa ko. Nasa akin ang cellphone niya ngayon. Boss Lu, gising ka na. May malaking problema. Gising ka na. Anong nangyari? Bumalik na ang asawa ko. Asawa ng sino? Asawa ko. Umalis ka na bago tayo mahuli. Sa kama. Mahuli? Ano nang mahuli? May tao sa labas. Magtago ka lang, huwag kang maingay. Nasaan siya? Manager Gao, MS Xiao? buti na lang hindi yung asawa kong mayaman. Kung hindi, mahihirapan akong magpaliwanag. Paano ka nakapasok? Nakita ko kung hindi nakasara ang pinto ninyo. Nag-alala ako sa kaligtasan ninyo. Kaya pumasok ako para tingnan. Nung pumasok ako, nagmamadali ako, nakalimutan kong isara. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Manager Gao, umalis ka na. Matandang kaklase. Dito nakatira si Xiao Hongdo. Ang babaeng yun, isang kuripot. Lahat ng may-ari ng bahay dito, binigyan ako ng tip. Siya lang ang hindi, wala man lang. Isang probinsyana, nakatira sa malaking bahay. Tiyak kinakasama ng matandang lalaki. Laugaw, humanap ka ng paraan. Kunan mo ng video.
Si Xiao Hongdo ng Malaswa. Gugustuhin kong sirain ang reputasyon ng babaeng to. MS Chow, nag-aalala pa rin ako. Baka may masamang tao na pumasok sa bahay ninyo. Ganito na lang, titingnan ko po sa loob. Wag na, wag na. Bilang manager ng property, ginagawa ko ito para sa kaligtasan ninyo. Pakisamahan ninyo ang trabaho ko. Wag kang pumasok. Saan nagtago si Boss Lu? Siya ang asawa ni Xiao Hongdo. MS Chow, magkasama na tayo na mahigit 1 taon. Bakit hindi ko pa nakikilala ang boyfriend mo? Abala ang asawa ko, maaga umalis, gabi umuwi. Gabi na. Samahan na kita palabas. Ay sa maging kabit na matandang lalaki ng palihim habang buhay. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Mahal, Bitawan mo ako. ang bango mo, mahal. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Tatawag ako ng pulis. Manggagahasa ka. Manggagahasa, parehong tayong may gusto nito. Anong inispray mo sa akin? Ito'y magpapalimo sa iyo. Magsaya ka, mahal. Ang lakas ng loob mo. Saan galing itong lalaki? Aya pala ayaw mo akong papasukin. May itinatago ka palang lalaki. Alam ba ng sugar daddy mo na may iba ka? Wala akong sugar daddy. Mga api ka. Hahanapin mo ang iyong kamatayan. Dugo. Xiao Hongdo, maghintay ka. Gagawin kitang kahiya-hiya. Hindi pa ba umaalis? Pasensya na, akala ko asawa mo siya. Kaya medyo nahuli akong lumabas. Si Hongdo, alam mo ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang init ng pakiramdam ko. Ang init mo. Nadroga ka. Ang lamig. Si Hongdo, tingnan mong mabuti. Hindi ako asawa mo. Mahal. Gising ka na. Maayos ba ang tulog mo kagabi? Ako ang kumagat nito. Kagabi, ginawa kita. May asawa ka, may asawa ako. Hindi may asawa ako, may asawa ka. Presidente Lu, pwede bang kalimutan na lang ang nangyari kagabi? Bibigyan kita ng pera. Bibigyan mo ako ng pera para bayaran ako. Magpresyo ka, ituring na lang na pambayad sa katahimikan. Mayaman ang asawa ko. Malakas ang impluensya. Baka hindi mo kayang harapin. Mayaman? Malakas ang impluensya. At ikakasal sa'yo? Ano? Ano ang problema sa pakikasal sa akin? Wala naman. Maghihiwalay na kami ngayon. Si Hongdo, dahil sa akin maghihiwalay kayo. Talagang hindi mo naalala ang nangyari kagabi? Handa ka na ba? Ang lamig ng katawan mo. Okay na pagkatapos ng injection ng antidote. Aso ba ako? Bakit nangangagat pa rin? Boss Lu, ako. Nakakahiya talaga. Hoy. Kumusta na ang investigasyon? Yung si Xiao, asawa ba ng anak ko? Madam, malinaw na po ang investigasyon.
Sa 808 Sacred Shield Manor, siya po talaga ang nakatira. Bobo nitong anak ko, asawa niya na to, di pa nakikilala. Boss Lou, kagabi po ba hindi kayo sa bahay ni Mrs.? Hindi po ba ni-rent out ni Mrs. tong bahay na to? Bakit galing ka uli sa Sacred Shield Manor? Ang dami mong sinasabi. Nasaan yung phone ko? Madaming tawag si Madam sa'yo. Sabi niya, may malaking bagay siyang sasabihin. Malaking bagay. Ma, ano yung kailangan mo? Punta ka sa opisina. Dito natin pag-usapan. Punta sa opisina. Sage. Ay, late na ako. Hoy, chefeng. Xiao Hongdo, nasaan ka na ba? Alam mo ba, ikaw ang head chef ngayon? Malapit na ko. Ay, di ba to ang idol ko? Si Xiao Hongdo. Dumating ka rin. Akala ko, pagkatapos ng show, nakalimutan mo na to. Di mo na alam kung nasaan ang Fenway Hotel. Di ka ba nag-toothbrush kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Ikaw, Ang baho talaga. tama na yan. Di lugar ng pag-away ang kitchen. Xiao Hongdo. Ngayon, uwi si President Lee ng International Bank. Buong Fenway Grand Hotel ang nirenta niya. Ikaw ang mag-asikaso ng pagkain niya. Sinasabi ko na sa'yo ha. Paborito ni President Lee ang Wild Game. Ingatan mo. Meow meow, yung pinapaghanda ko. Nakahanda na ba yung Wild Mushrooms? Handa na. Hongdo, biro lang kanina. Huwag mo isipin yun. Ito, bago kong luto, stir-fried mushrooms. Tikman mo, ano lasa. Di mo kakayanin mag-isa. Siguradong marami si President Lee. Tulungan ka ni Meow Meow. Bigyan din natin siya ng pagkakataon. Sige, tikman ko. Yung mushroom na to, galing probinsya, poisonous yan. Kahit luto na, malakas pa rin ang lason. Xiao Hongdo, handay mabobobo ka sa lason. Masarap naman, kaso yung texture medyo kulang. Meow Meow, anong nangyari kay Xiao Hongdo? Hindi ba't ito yung nakalalasong kabut? Paano nangyari to? Baka nahalo ko yung normal na kabute sa may lason. Ay naku, yang utak mo. Paano kung makakain ng bisita? Kung nakalalason, pareho tayong magkakaproblema. Anong gagawin natin, tita? Magkamukha kasi yung normal at yung may lason. Hindi ko na talaga madistinguish kung alin ang may lason at kung alin ang ligtas. Tikman mo na lang. Isang subo lang, hindi ka mamamatay. Kain. Ma, ano nang kailangan? Ano to? Gown mula sa top luxury brand na LC. Ipinagawa ko ito. Espesyal para sa manugang ko. Isa lang to sa buong mundo. Ibigay mo to sa asawa mo. Sige, papadala ko kay Linhan mamaya. O, yung chef na si Xiao, dapat mong alagaan. Mas maganda, bigyan mo siya ng magaan na trabaho. Huwag mong papagurin. Balang araw, ipapamahala ko sa kanya. Yung Fenway Grand Hotel. Sa kanya ipapamahala. Hindi ba't dahil lang masarap yung luto niya para sa'yo? Ibibigay mo na yung hotel na nagkakahalagang hundreds of millions. AME, hindi ko sasabihin. Parehong tao lang pala ang asawa mo. At si Xiao. Mas masaya kung ikaw mismo ang makadiskubre. Six na, may schedule ako sa Mahjong. Dalhin mo agad yung gown. Ah, alis na ako. Hoy, nasaan ka? Binilhan kita ng gown ng nanay mo. Nasa ospital ako. Hospital. Hoy, okay lang ako. Yung gown, pakiusap, iwan mo na lang. Sa reception ng Fenway Grand Hotel. Ay, deliver mo yan sa reception ng Fenway Grand Hotel. Opo.
Bakit palaging Fengway Grand Hotel? Pero bakit hindi ko pa siya nakikita doon bilang asawa ko? Ang weird. Kumusta naman yung pakiramdam ng binato mo? Sa'yo bumalik? Kayong dalawa. Xiao Hongdo, bakit kinain mo? Ligtas ka sa nakalalasong kabut. Dahil madalas kaming kumain ng nakalalasong kabute sa aming Xiao Village. Immune na kami sa konting lason. Kayo ang dapat magdusa. Ano ba yan? Bakit may pamangkin akong ganyan katanga? Anong kinalaman ko diyan? Ikaw naman ang gustong kumain ng nakalalasong kabut. Tama na. Sa susunod, layuan mo ang Xiao Hongdo. Layuan mo siya. Pero hindi ko talaga matanggap to. Hoy, Laogaw. Kumusta yung pinagawa ko sa'yo? Ano ba talaga ang nangyari? Ito yung food vlogger na si Xiao Hongdo. Ito yung iskandalo ni Chef Xiao. Malubha na ang epekto nito sa Peak Master Chef program. Ang iskandalo ni Xiao Hongdo. Hindi ba kabilang? Nasa bahay ako ni Xiao Hongdo. Yun lang ba? Kailangan ba talagang ganyan kalaki ang gulo? Boss Lu, magulo ang personal na buhay ni Xiao Hongdo. Tiyak na kabis siya na matandang mayaman. Dahil sa kanya, ang Peak Master Chef natin ay binabatikos na. Boss Lu, iminumungkahi ko na bawiin ng Lu Group ang 10 milyong premyo at ang titulong Master Chef kay Xiao Hongdo at palisin siya sa Fengway Grand Hotel. Sang-ayon ako. Boss Lu, mas mabuting hanapin natin ang lalaki sa litrato. Sa tingin ko, tiyak na ito. Ang lalaking may pakana ng pagkuha ng litrato. Ama, pasirain ang programa natin. Pamilyar ang likod ng lalaking ito. Yung sinturon, hindi ba kay Boss Lu yan? Huwag nang hanapin. Hindi ba kagabi, kay Mrs. dapat pumunta si Boss Lu? Pero sa bahay pala ni Chef Xiao siya pumunta. Boss Lu, baka yung lalaki ang tunay na salarin. Sabi ko, huwag nang hanapin. Simple at matapat si Xiao Hongdo. Kilala ko siya. Hindi siya maaaring maging kabit ng mayaman na sinasabi nyo. Yung litrato, tiyak na may nagtangka sa kanya. Ang kumuha ng litrato ay siguro yung property manager. Boss Lu, ang iskandalo ni Xiao Hongdo ay direktang nakaapekto sa rating ng Peak Master Chef at dituwirang nakaapekto sa stock market ng Lu Group dahil lang sa kilala mo siya. Mabubura na ba ang lahat ng pinsalang ginawa niya? Boss Lu, si Xiao Hongdo ay hindi naman asawa mo. Bakit mo siya pinagtatanggol? Liu Qiang, mag-isip ka bago magsalita. Asawa. Boss Lu, nalaman na. Taga Xiao Village ang misis mo. Ang pangalan niya ay Xiao Hongdo. Kanina, sabi mo, ikaw si Xiao Hongdo. Nakarating ka na ba sa Fengway Grand Hotel? Gusto kang makita ni Mama. Ako ay nasa Tianzi. Ikaw. Siya. Siya ba talaga ang babaeng biglaan kong pinakasalan? Tayo na. Presidente Lu, saan kayo pupunta? Hanapin si Xiao Hongdo. Si Xiao Hongdo ba o ang asawa mo ang hahanapin mo? Naisip mo bang sila ay isang tao lang? Presidente Lu, si Chef Feng at Feng Miao. Pinakain ng nakalalasong kabute si Chef Xiao, pero hindi alam kung paano. Sila rin ay kinain ang kabute at dinala sa ospital. Nalason? Kumusta si Xiao Hongdo? Si Chef Xiao ay dinala rin sa ospital. Ang biglaan kong pinakasalan ay nagsabi sa ospital siya. Nasa ospital din si Xiao Hongdo. Magkatulad ang galaw nila. Sakto naman. Presidente Lu, bakit kayo nandito? Nasaan si Xiao Hongdo? Kumusta siya? Si Xiao Hongdo, yung probinsyana. Anong mangyayari sa kanya? Maliksi pa. Kami ang naperwisyo. Sinabi ko, walang karapatang mamata sa mga taga-probinsya. Presidente Lu, si Xiao Hongdo. Malandi siyang babae, may sugar daddy. Nakikipagkalantari sa binata. Presidente Lu, tingnan nyo. Ang lalaki sa litrato, ako yon. Ano? Presidente Lu, ikaw? Hilig mo ba si Xiao Hongdo? Kailangan mo bang malaman kung sino ang gusto ko? Linhan, pakiusapan silang mag-MPK at umalis. Presidente Lu, hindi nyo ako pwedeng tanggalin. Mula nang magbukas ang Fengway, kahit walang ambag, may pagsisikap ako. Ginulo ninyo ang buong kusina. Dapat matagal na kayong natanggal. Lunan Sheng, bakit hindi mo ako magustuhan? Mag-diborsyo na tayo agad, huwag nang sayangin ang panahon. Dalhin ang marriage certificate. Magkita tayo sa reception ng Fengway Hotel.
CJ. Kailangan kong malaman kung sila ba ay iisang tao. Mag-aayos ako tulad ng kumuha ng lisensya. Siguradong makikilala ako ng asawa kong mayaman. Sa isang tingin. Ano? Pupunta ako agad. Nasa hotel reception na ako. Nasaan ka? Paumanhin, binaha ang bahay namin. Sa ibang araw na lang. Mag-iwan ako ng insulated dishwasher na. Iyan na lang ang kapalit ng pasensya. Hoy, Kumusta na, Boss Lou? Hindi mo pa rin nakita si Mrs.? Ginawa ni Mrs. ang shrimp balls na may wasabi. Tikman mo naman. ang hirap lunukin ang luto ng babaeng iyon. Tama nga. Tanging ang luto ni Chef Chiao lang ang bagay sa panlasa mo. Kainin ko na lang ito. Bakit napakabango nito? Pihikan din ang pangamoy at panlasa ko. Ang putahing ito. Sandali lang. Masarap ba? Paano naging napakagaling magluto ng babaeng iyon? Baka. Alam mo ko. Iisa lang pala talaga ang tao. Boss Lou, pwede bang umuwi muna ako? May personal akong asikasuhin. Anong personal? Inimbita ako ni Chef Chiao sa bahay nila. Hoy, hindi na kailangan. Nakahanap na ako ng mag-aayos ng tubo. 500 ang singil para lang sa sira-sirang tubo. Parang nanloloob na lang. Sira-sirang tubo. Linya, hindi nakalock ang pinto. Pasok ka. Linya, salamat sa pagpunta kahit gabi na. Sira-sirang tubo. Boss Lou. Ang damit mo. Boss Lou, hindi ko sinasadya. Alam ko. Maghintay ka muna sa sala. Ako na ang bahala. CJ. Boss Lou, bakit mo hinubad? Boss Lou, bakit po ninyo hinubad? Basang-basa na, hindi na masuot. Boss Lou, ano? Iyon ang ginamit kong tuwalya. Wala lang. Kukuha ako ng bago para sa'yo. Sandali. Halika rito. Ano ang gagawin ko rito? Hindi ko maabot ang likod. Punasan mo ako. Ah, CJ. Unang beses mo bang magpunas ng likod ng lalaki? Boss Lou, pwede ba akong makiusap sa iyo? Ano yon? Yung tungkol sa paghalik natin. Pwede bang huwag mong sasabihin sa asawa ko? Hindi ko naman kilala ang asawa mo. Ay nga, hindi mo kilala ang asawa ko. Kahit ako, hindi ko kilala ang asawa ko. Hindi mo kilala ang asawa mo. Alam ko lang na apelyido ng asawa ko ay Nan. Ang mayamang asawa ko ay apelyido Nan. President Lou. Bakit ngayon? Ikaw ang nagpareserba ng tubo. Humingi ako kay Assistant Lin eh. Bakit? Nabibigo ka ba na ako ang dumating? Gusto mo ba silinhan? Paano nangyari iyon? May asawa na ako. Hindi ako magkakagusto sa ibang lalaki. Kung ganon, gusto mo ba ang asawa mo? Hindi. Kung ganon, sino ang gusto mo?
Wala akong gusto. Ang pagluluto lang ang gusto ko. Kung hindi mo gusto ang asawa mo, bakit ka nagpakasal sa kanya? Laging abala si Linhan, simula ngayon kapag may problema ka. Diretso kang pumunta sa akin. Ikaw ang presidente, marami kang ginagawa araw-araw. Dapat mas abala ka pa kay Assistant Lin. Di ba? Kung gagawin ko lahat ng bagay ng mag-isa, bakit ko sila pasuhulan? Tama nga iyon. Tanga. President Lu. Hindi ba maganda na lumabas ka ng ganito? Sandali lang. Ito ang polo ng aking asawa bago pa ito. Salamat. President Lu, ingat sa paglabas, maligayang pagdating. Muli sa susunod. Bakit napakabilis ng tibok ng puso ko? President Lu. Hong Xiu. Sinong President Lu? Xiao Hongdo. Matagal akong nagtanong bago kita nahanap. Pagod na ako. Ang laki naman ng bahay mo. Kinukip ka ba ng isang mayaman? President Lu, ano pong ginawa ninyo ni Chef Chiao kanina? Wala kang iniisip na tama, nag-ayos lang ng tubo at nabasa ang damit ko. Bigay niya sa akin ang damit ng asawa niya para isuot ko. Ang damit ng asawa niya? Ano tinitingnan mo? Ito pala ang polo mo. Tingnan mo sa loob ng manggas, may buradang karakter na Lu ba doon? Tingnan mo, tama ako, ito ang ginawa kong pasadya para sa iyo. Bakit naman nasa bahay ni Xiao Hongdo ito? Iniwan ko dati ang mga damit mo sa dressing room. Nang lumipat ng bahay ang ginang, nakalimutan siguro niya, kaya nagkamali siya ng akala. Kaya pala sinabi ni Xiao Hongdo na ito ang damit ng asawa niya. Tama iyon. Totoo nga. Una ang sing-sing tapos itong shirt. Hindi ganoon karami ang pagkakataon. Hoy, Nansheng, bukas ang grand opening ng kumpanya ng Makyuk ni Mama. Sa No Club gaganap ang seremonya. Dapat maga kang dumating bukas. CJ, Presidente Lu, may international meeting kayo bukas. I cancel. Kailangan kong pumunta sa North Club bukas. Kailangang pumunta sa No Club. Sino ba talaga ang nandoon? Ito lahat ay binili ng asawa mo para sa'yo. Ang daming damit, na kaya mong pakasalan ang isang matandang lalaki. Anong matandang lalaki? Ako ang bumili ng mga damit na yan gamit ang sarili kong kita. Isang kusinero ka lang, ganoon kalaki ang kinikita mo. Zas North Club imbitasyon. Manugang, siguraduhin isuot ang evening gown na ibinigay ko sa'yo. Ang biyenan ko. Presidente Lu, hindi dahil kay Lola kaya kayo narito, di ba? Sa pagkakakilala ko kay Lola. Tiyak na maghahanap siya ng paraan para imbitahan ang kanyang manugang. Noong binigyan ni Lola si Mrs. ng isang evening gown, pala ito sa grand opening na ito, narito kayo para makita si Mrs. Sa bulwagang ito ngayon, ang nakapink na evening gown ay ang aking asawa. Nansheng, halika rito sandali. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Saan po ang Keith? Salamat. Itong si Xiao Hongdo. Hindi man lang ako inisip bilang matalik na kaibigan. Hindi man lang ako sinamahan sa napakagandang lugar na ito. Kung mapapangasawa ko ang isang lalaking tulad nito, hindi na ako mag-alala sa kinabukasan ko. Nen, nadumihan ang damit mo.
Ako na ang maglalaba para sa'yo. Katabi lang ang laundry room. Madali lang matutuyo pagkatapos. Pero wala akong ibang damit. May disposable clothes ako rito. Gamitin mo na lang muna. Mga 10 minuto lang. Salamat. Walang anuman. Bigyan mo ako ng damit. Ikaw ba ang kaibigan ng babaeng yon? Ibibigay ko sa kanya. Sage, akin na. Tapos na po ba, tita? Wala akong ibang damit. Hindi ako makakalabas na ganito ang suot ko. Itong si Xiao Hongdo sa lungsod na ito. Hindi ba kumakain? Ang payat niya. Umalis ka diyan. Siya yon. Pink na evening gown. Ikaw ang aking asawa. Asawa. Ano ang tawag mo sa akin? Ito ang pink na gala gown na ibinigay ng nanay ko sa babaeng ito. Isa lang ito sa buong mundo, hindi pwedeng magkamali. Taga saan ka? Ano ang apelyido mo? Taga Barangay Chiao. Apelyidong Chiao. Tama, siya nga. Okay lang kung hindi mo ako nakikilala kasi mag-asawa na tayo. 1 taon na tayong hindi nakita. Mag-asawa? Akala niya ako ang asawa niya. Na hindi niya nakita sa loob ng 1 taon. Swerte naman. Mahal, ikaw pala. Tawagin mo na lang akong Lunansheng. Ikaw ang pinakamayaman sa buong bansa? Lunan Sheng. Medyo nagmamadali kasi noon kaya hindi ko nasabi sa'yo. Pinakamayaman sa bansa. Asawa na ako ng pinakamayaman. Siguradong babawi siya sa akin pagkatapos ng 1 taon. Akalain mo, karating lang sa lungsod lang si Hongju. Agad-agad naging reyna na. May magnanakaw pa ng damit sa ganitong klaseng lugar. Isoli mo ang damit. Mahal, tingnan natin doon. Anong ginagawa mo rito? Tagalinis ka? Nakapasok yata ng patago. Palayasin ang gold digger na yan. Hindi ako tagalinis. Hindi ako gold digger. Inimbita ako ng biyanan ko. Na pumasok. Sinong biyenan mo? Tawagan mo siya para ipasok ka. Kung hindi mo makontak, umalis ka na. Sige, tatawagan ko. Wala akong numero ng biyenan ko. Tatawagan ko ang asawa kong mayaman. Hello, libre ka ba? Pwede bang makuha ang numero ng nanay mo? Asawa kita. Sino siya? Anong problema, mahal? Bakit may ibang tumatawag sa kanyang mahal? Niloloko ako ng asawa kong mayaman. Ako si Lunansheng. Ayoko sa mga nagsisinungaling. Bibigyan kita ng 1 pagkakataon para masabi ng totoo. Anong totoo? Binibini, ito po ang ruby, na ipinadala ng ginang. Para sa akin. Sigurado ka bang para sa kanya yan? Ibigay mo ang jewelry box na ito sa babaeng nakapink. Nagalagaon doon. Siya ang manugang ko. May asikasuhin lang ako sandali. Sage po, ginang. Ayon po sa ginang, ang babaeng ito ang manugang niya. Kailangang maibigay sa kanya ang singsing na ruby. Nagkamali ang buong pamilya. Ako ang tunay na mayamang asawa. Umalis ka na. Mahal, yan ang ibinigay sa akin ni Mama. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyari sa tawag na to. Sabi niya, asawa niya raw ako. Ay, nanakaw ang cellphone ko. Ako yung tumawag sa iyo kanina. Maloloko yung babae. Palitan ko na ang numero mo. Ito ang bagong numero ko. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Wow. Presidente Lu, nakilala niyo na ba kung sino ang tunay na asawa? Ihanda niyo ang marriage certificate. Magdi-divorce ako agad. Presidente Lu, magdi-divorce kayo? Paano naman si Lola? Mahihirapan tayong magpaliwanag. Kailangang magdiborsyo. Hello, pasensya na talaga. Di ako makasakay. Pwede ba akong makisabay? Xiao Hong daw. Presidente Lu, ang laki ng coincidence. Bakit nandito ka? Nagpa-part-time ka dito? Hindi. Pumunta ako para sa opening ceremony.
Pagdating ko, nanakaw yung gown ko. Gown? Yung pink na evening gown. Sinabi mo, pink ang evening gown mo. Bakit? Pink din ang suot ng asawa ko. Pumunta siya sa opening ceremony. Presidente Lu, di niyo naman siguro akala na asawa niyo ako. Nang babae asawa ko. Kayo rin ng babae. Hindi ako na babae. Eh di tama. So, nagkamali kayo, Presidente Lu. Nansheng, yung Rubay ring. Nagustuhan ba ng manugang ko? Ma, paano nyo nalaman kung sino ang manugang nyo? Anak, sinong nanay mo? Madali lang malaman ang gusto ko. Kamusta? Nakita mo na asawa mo? Nagulat ka ba? Bakit ko ba pinakasalan yung babaeng yon dahil lang sa isang putahe? Pasensya na. Kanina, Okay lang yon. ihahatid na kita. Linhan, magmaneho ka. Bakit ang sikip? Lunan Sheng. Paano niya nakilala si Xiao Hongdao? Hong Xiu, bakit suot mo ang pajama ko? Ano ba yung damit mo? Hindi naman kita ninanakawan ng lalaki. Ano ba ang relasyon ninyo nung lalaki kanina? Boss ko. Kilala mo ba? Ikilala ko. Asawa ko siya. Hong Xiu, talaga bang asawa mo si Boss Lu? Hinuhulaan mo lang ba ako? Kahapon ang galing ka sa Xiaojia Village. Hinanap mo ako. Sui, nung umalis ka sa... Ako ay umalis na rin noon, Sui. Ayoko lang malaman ng lahat na ako, ang mayamang mayaman. Kaya kahapon, sinungaling ako sa'yo. Totoo. Nakita mo na? Rubay ring. Binigay sa akin ng biyenan ko. Ruby ring, enough. Gusto ba ng manugang ko ang ruby ring na iyon? Hong Xiu, talaga bang asawa ka ni Boss Lu? Eddie, boss mo na ako. Huwag kang mainggit sa akin. May pakinabang din ang pag-asawa sa isang matandang. Lalaking malapit ng mamatay. Wala pang ilang taon. Mamanahin mo na ang yaman niya. Hindi tulad ng asawa ko. Gwapo at mayaman, nakakapagod din pag-usapan. Hindi matanda ang asawa ko. Mas mabuti pang mag-asawa ng matanda kaysa magsuot ng berdeng sombrero. Ano? Nang babae ang asawa mo? Wala kang suwerte. Maghiwalay na kayo. Mag-asawa ka na lang ng taga-baryo. Wala namang pagmamahalan sa amin. At saka, may iba na akong. Nga pala, Hongdao, pahiram ng cosmetics mo. Gagamitin ko bukas. Magde-date kami ni Boss Lu. Sige, gamitin mo ang cosmetics ko. Asawa ni Hong Xiu si Boss Lu. Paano ako mag-iisip ng masama tungkol sa kanya? Sabi ng mga taga-baryo, magaling na si Xiao Hongdao. Naging chef na. AME. Ako ngayon, asawa ng CE. Habang buhay niya, luluhuran niya ako. Pagdating ni Lunan Sheng, papabiliin ko sa kanya ang buong mall para sa akin. Sinabihan kitang maghintay sa Luz Building. Bakit ka nandito? Mahal, ano pa ba? Gusto ko ng regalo. Bilhan mo ako, please. Pagkatapos ng mahalagang bagay, babayaran kita. Na pala, dala mo ba ang marriage certificate? Wala. Bakit ko dadalhin ang marriage certificate? Hindi naman ako ang tunay niyang asawa. Saan ako kukuha ng marriage certificate? Okay lang. Kahit may marriage certificate, pwede pa rin maghiwalay. Hiwalayan? Si Xiao Hongdao pala ay
Asawa ni Lu Nansheng. Kahapon, pinagtawanan ko pa si Xiao Hongdo. Ako pala ang katawa-tawa. Anong nangyari sa'yo? Hoy, Nay. Anak, sabi ni Linhan, hihiwalayan mo raw ang asawa ko. Kung maghihiwalay ka, susunod ako sa asawa ko. Bakit gusto ng nanay ko ang babaeng ito? Itaas mo ang ulo mo. Bakit iba ka sa litrato? Nakalimutan ko to. Nagpa-plastic surgery ako. Binigyan kita ng 3 milyon, ginastos mo lahat sa plastic surgery. 3 milyon. Binigyan pala ni Lu Nansheng si Xiao Hongdo. Nang ganoong kalaking pera, anong karapatan niyang puta na yon? Pakita mo sa akin ang record ng plastic surgery. Cash ang ginamit ko, walang record. Akala mo ba tanga ako, Lu Nansheng? Patunayan mo na asawa mo ako o kaya mawala ka sa harap ko. Ang tanga talaga ng putang ito, hindi niya alam na si Boss Lu ang asawa niya. Hongxiu, bumalik ka na. Kumusta ang date mo kay Boss Lu? Ito ang bag na binigay niya sa'yo. Milyon-milyon ang halaga nito. Ikaw, Bakit may parehong bag tayo? Ito ang ipinadala ng biyanan ko. Hindi ko pa siya nakikita. Pero mabait naman siya sa akin. Parang iba yung bag ko sa'yo. Anong ginagawa mo? peke yang sayo, yung sa akin ang tunay. Tunay na pera ang pinambili nito. 3 milyon, tapos Hermes bag pa. Dapat kong kunin si Lu Nansheng. Mula sa tangang yon nang walang nakakaalam. Marriage certificate. Ganito pala itsura ni Xiao Hongdo noong ikinasal siya. Parang multo. Kaya pala si Lu Nansheng. Hindi ko siya nakilala. Eddie, huwag mo nang kilalanin habang buhay. Hongxiu, ano nang ginagawa mo? Anong sigaw-sigaw mo? Natakot ako. Nakita mo ba marriage certificate ko? Kahapon dinala ko sa photo studio. Para linisin ang dumi, pero nung kinuha ko, hindi ko man lang tiningnan na wala na. Wala akong nakita. Sige, hahanapin ko ulit. Ito para sa'yo, paborito mong wasabi shrimp balls. Honey, tingnan mo, ito marriage certificate natin. Yung dati kong itsura. Ang pangit-pangit talaga, kaya nagpa-plastic surgery ako. Ngayon, maniniwala ka na sa akin, di ba? Pwede ka nang umalis. Honey, ito ang espesyal kong luto para sa'yo. Sabi nga sa kasabihan, kung gusto mong masakop ang puso ng isang lalaki, sakupin mo ang kanyang tiyan. Ma'am, kapag hindi masarap ang ulam, nagagali si Boss Lu. Paano mo nalaman na hindi masarap wasabi shrimp balls na luto ko? Wasabi shrimp balls. Ma'am, tikman niyo po ang wasabi shrimp balls na luto niya. Honey, kung gusto mo, araw-araw kitang lutuan. Tikman mo. Ang lasa ng wasabi shrimp na to, katulad ng luto ng babae noon. Bakit niya ako tinititigan ng ganyan? Hindi kaya siya satisfied? Ikaw ang nagluto nito. Honey, si Xiao Hongdo ang nagluto nito. Huwag kang magalit sa akin. Anong sinabi mo? Si Hongdo. Sabi ko, si Xiao Hongdo ang nagluto nito. Ma'am, hindi ba't Xiao Hongdo din ang pangalan niyo? Nakalimutan ko pa nga pala yung pangalan. Gusto na gusto ni Boss Lu ang luto niyo. Gusto ko. Honey, ako ang nagluto nito. Kung hindi ka satisfied, ulitin ko. Baba ka. Hindi mo na kailangang magluto para sa akin. Parehong si Hongdo ang pangalan. Pero bakit ang laki ng pagkakaiba ng babaeng to sa kanya? Pumunta tayo sa King Grand Hotel. Opo, Boss Lu. Ngayon, ginaya ko na. Ang pagkakakilanlan ni Xiao Hongdo. Inangkin ko ang kanyang pangalan. Para maging perpekto ang lahat. Ang tunay na Xiao Hongdo.
ay dapat mawala ng tuluyan. Hongxiu, narito na ang sabaw. Tikman mo ang bagong sabaw ko. Ito ay tinatawag na lotus flower soup. Ano nang ginagawa mo? Ayoko sa'yo. Pwede bang tawagin mo ko sa pangalan? Tignan mo naman sarili mo. Anong estado mo? Xiao Hongdou, ipinapaalam ko sa'yo. Tinanggal ka na. Kahit asawa ka ng boss ko, hindi ka pwedeng basta-basta. Magtanggal sa akin. Bukod pa, magkababayan tayo, magkaibigan pa. Sinong magkaibigan mong magkababayan? Asawa ako ni Lunan Sheng. Ako'y isang puting gansa, at ikaw, isa ka lang. Palakang bukid. Bitawan mo. Xiao Hongxiu, huwag kang magmalabis. Xiao Hongdou, bitawan mo ang kamay ko. Boss Lu, si Xiao Hongxiu. Ang humawak sa kamay ko. Xiao Hongxiu, Bitawan mo. hindi ba't sinabi mo, Xiao Hongdou ang pangalan mo? Xiao Hongdou. Ako ang tunay na Xiao Hongdou. Siya ang Xiao Hongxiu. Tumahimik ka. Mahal, pakinggan mo ako. Nagpalit ako ng pangalan. Dati, Xiao Hongdou ang pangalan ko. Ngayon, Xiao Hongxiu na. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Magkakilala na tayo noong bata pa. Sabihin mo, nagpalit ba ako ng pangalan? Noong una, ang lola ni Xiao Hongxiu. Gusto niyang palitan niya ang pagkatao ko para makapag-high school. Pero nalaman agad ng lolo ko kaya pinapalitan ulit. Ang pangalan niya. Yun kaya ang sinasabi niya. Sabihin mo na. Nagpalit nga siya ng pangalan pero Sage, umalis ka na. hindi ako aalis. Boss Lu, tatanggalin ako ng asawa mo. Ano nang kasalanan ko? Bakit mo siya tatanggalin? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba't isa lang siyang ordinaryong kusinera? Tanggalin mo siya. Palitan mo na lang ng iba. Ginang, si Chef Chiao ay hindi ordinaryong chef. Linhan, huwag mo na siyang tawagin ginang. Kunin mo ang first aid kit. Opo, Mahal, hindi mo alam kung gaano siya kasama ang reputasyon sa amin. Ano nang kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw, Akala ko pa naman magkaibigan tayo. ikaw ang nagpanggap. Hindi kita naging kaibigan. Lumabas ka. Babaeng puta, hintayin mo lang. Boss Lu, hindi mo naman kailangang ipagtanggol ako. Si Xiao Hongxiu ang tunay mong asawa. Sana nga. Ikaw na lang ang asawa ko. Boss Lu. Babalik na ako sa trabaho. Salamat sa pagtulong sa akin. Ano ba ang ginawa ko? Si Xiao Hongdou at si Lunan Sheng. Kung magpapatuloy pa ang pakikisama nila, lalabas din ang totoo sa huli. Kailangan siyang mawala agad. Bakit hindi ka pa umalis? Mahal, kanina lang, napusuan ako. Nagawin yon kay Hongdou. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Magkapatid naman kami. Layuan mo siya. Oh, nga pala, sa amin ka matutulog ngayong gabi. Sa inyo. May gagawin pa ako, si Linhan na ang maghatid sa'yo. Ngayong gabi, ako at si Lunan Sheng, magsasama na. Tapos, alisin ko si Xiao Hongdou na panganib. Sa wakas, mapapasa akin na ang posisyon bilang asawa ng pinakamayaman. Hahaha. Hindi ako uwi ngayon. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang pabayaan gabalain si Hongdou. opo. Ito ba ang bag ko? Bakit pareho kay Xiao Hongxiu? Sino yan? Boss Lu, natatakot ako, may multo. Huwag kang matakot, nandito ako. Sige na. Tiyak ang asawa ko ang may kagagawa nito. Sa kanya ang gusaling ito. Asawa mo ang may-ari ng bahay na ito. Hindi mo ba sinabi dati, inuupahan mo lang? Naku, nabuko ako. Sinabi ni Assistant Lin. Galit na galit si Boss Lu sa panloloko. Inuupahan namin ang asawa ko. Itong mga nakaraang araw, may kumakatok at kumakalampag. Nakakatakot talaga. Linhan, imbestigahan mo kung ano ang nangyayari. Opo, Boss Lu. Huwag kang matakot, tiyak may nananakot lang. Boss Lu, itong lalaking ito ang tumakot kay Chef Chiao. Ina mo, Ako yon. Kumusta? Kumusta ang tulog mo nitong mga nakaraang araw? Boss Lu, ang nag-install ng pinhole camera sa kwarto ni Chef Chiao, ay siya rin. Putang ina mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maalis sa trabaho.
Pahihirapan kita, tatakutin kita hanggang mabaliw ka. Gago. Linhan, tumawag ka ng pulis. Siege, Boss Lou, salamat sa 2 beses mong pagtulong sa akin ngayong araw. Walang anuman. Bakit mo alam ng gusto ang layout ng bahay namin? Patungkol sa kung saan nakalagay ang mga baso namin, alam mo. Dahil ito ang bahay ko. Bahay mo. Akin ang bahay na ito. Ang bahay na ito kaya ay ang inuupahan ng Mr. Kong mayaman? Ang landlord pala ay si Boss Lou. Ang swerte naman. Ilang beses mo na nakita ang asawa mo? 1 taon na kaming kasal. Maliban sa araw ng pagkuha ng marriage certificate. Wala pa akong nakikita sa kanya. Ang pareho ng sitwasyon namin ng babae. Pero si Xiao Hongxiu, may marriage certificate kami. Pero nawala ang marriage certificate ko. Nawala ang marriage certificate mo. Tatawag ako sa Mr. Ko para magtanong. Paano kung nawala rin ang marriage certificate niya? Mahihirapan tayo sa pag-aasikaso ng annulment. Hello, Honey, nasaan ka? ano na problema? Siyempre may problema. Honey, nasaan ka? Bakit may mga tao sa labas? Hindi nila ako pinapalabas. Boss Lou. Ang Mr. Ko, siguradong nakikipag-usap sa telepono sa ibang babae. Umuwi ka na sa asawa mo. Hindi na ako uwi. Hindi ka uwi. Dito ka sa bahay namin titira. Akin ang bahay na ito. May problema ba kung dito ako titira? Wala. Aalis na ako. Huwag kang aalis. Boss Lou. Ano nang ginagawa mo? Boss Lou, Huwag kang matakot. Silinhan yan. Nahuli na ang masasamang tao. Wala nang mananakot sa'yo. Lunansheng, ano nang ginagawa mo? Matulog ka na. Pasensya na. Hinahalikan ako ni Lunansheng. Hindi pwede. Ang asawa ni Xiao Hongxiu. asawa ako ng iba. Hindi pwede, kailangan kong maghiwalay agad. Hoy, kailangan kong kausapin ka tungkol sa hiwalayan. Siege, Parang iba yung boses ng asawa kong mayaman. Medyo kakaiba. Bahala na. Basta makapaghiwalay lang tayo. Dagdagan ng mga bodyguard ni Hongdo. Magulo ngayon. opo, Boss Lou. Nalaman na ba kung sino ang asawa ni Hongdo? Hindi pa po. Tuloy-tuloy lang ang investigasyon. O, Boss Lou, tumakas si Xiao Hongqiu sa bahay ninyo. Sakay ka. May lalaki sa bahay nung babae. Tinawag siyang Boss Lou, pero huwag kang mag-alala. Tumawag na ako, nakipagkita ako sa babae bukas. Hindi ka ba nahalata? Huwag kang mag-alala, hindi mo ba pinalitan ang numero ng asawa nung babae? Ginawa kong akin? Bukas, sundin natin ang plano.
Pagkatapos, 1,000 piso agad. Gusto ko ng 1,000,000. 1,000 ang napag-usapan. Saan ako kukuha ng 1,000,000? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang tunay na pagkatao ni Lunansheng. Siya ang pinakamayaman sa buong bansa. Pinatay mo yung babae para lang sa lalaking yun, di ba? 1,000,000 para kay Lunansheng. Parang barya lang yun. Sage, basta mawala si Xiao Hongdao. Bibigyan kita ng 1,000,000. Chef Xiao. Uwi na. Boss Lu, kumain ka ng hapunan, diretso ka na lang sa room. Pwede ka na kumain doon. Saan ka pupunta? Isasakay kita. Hindi na, Boss Lu. May kausap akong asawa ko. Ang babae na ito, tinawag pa akong Boss Lu. Kung hindi Boss Lu, ano ang itatawag ko sa inyo? Asawa. Huwag mo akong tawaging asawa. Buti na lang nandito ka. Kailangan na nating maghiwalay. Lao Nansheng. Sarado na ang munisipyo, usap na lang tayo tungkol sa hiwalayan sa susunod. Wala tayong pagmamahalan, pwede naman tayong magka-develop. Oh, sabi ni Hongdao, uwi na siya sa probinsya. Hindi na ako babalik pa dito. Uwi na ako sa probinsya. Kakadating lang namin dito, nakita pa namin si Chef Xiao. Wala naman siyang sinabing uwi siya sa probinsya. Xiao Hongdu. Maupo ka. Ako ang asawa mo. Sige, diretso na tayo sa usapan. Dala mo ba ang marriage certificate? Magdiborsyo na tayo ngayon din. Ang bilis naman. May bago ka na bang iba? Ikaw ang may bago, hindi ako. Saka wala namang pagmamahalan sa atin. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Sage. Uminom ka lang nitong kape at magdiborsyo na tayo. Inumin mo. Sino ka? Ako ang asawa mo. Sino pa ba? Hindi. May kalyo ang kamay mo, may putik ang pantalon mo. Paano ka naging yung mayamang asawa ko? Sinabi ko na. Uminom ka ng kape at magdiborsyo na tayo. Uminom ka. Uminom ka na. Bilisan mo. Saan mo siya dadalhin? Ako ang asawa niya. Pauwiin ko siya sa probinsya. Honey, hayaan mo na silang mag-asawa, huwag na tayong makialam. Kilala mo ba ang asawa ko? Ikaw ba ang kabit niya? Hongdao. Mahal, Mahal, tingnan mo. Tinawag siyang mahal ni Xiao Hongdao. Huwag mong hayaang isipin ng lahat na si Hongdao ay isang babaeng malandi. Kung mangyari iyon sa amin sa baryo, hindi na siya mabubuhay ng maayos. Sagutin mo ako. Nagkarelasyon ba kayo? Hindi. Eh bakit ka nakikialam? Umalis ka diyan. Ay, mahal, gusto mo bang kumain ng kaunti? Huwag mo nang alalahanin si Xiao Hongdao. Ganyan talaga ang buhay niya, mababa ang estado. Ang bumalik sa baryo at magsaka ang tadhana niya. Sa wakas, ako na ang tunay na first lady ng pinakamayaman. Sinabi ko na, huwag mo akong tawaging mahal. Hindi ka karapat-dapat. Wala namang mali sa sinabi ko. Oh, mahal, may nakita akong sasakyan na gusto ko. Pwede mo ba akong bilhan? 1,000,000 lang. Hindi. Bakit naman? Asawa mo ako, ang iyong mahal. Para sa'yo, parang wala lang ang 1,000,000. Ni hindi mo nga ako mabigyan ng ganoong halaga. Hindi ikaw ang mahal ko. Si Xiao Hongdao ang mahal ko. Mahal mo si Xiao Hongdao. Nangangaliwa ka, nagtaksil ka sa akin. Dapat nga mas malaki ang ibigay mo sa akin. Boss Lu, may problema. Ang asawa ni Xiao Hongdu, hindi yon ang lalaki. Zhao Shen ang pangalan ng lalaking yon. Nakasal si Xiao Hongdu noong nakaraang taon. Pero noong nakaraang taon, nasa kulungan pa si Zhao Shen. Ano?
Nasaan na si Hongdo ngayon? Hanapin natin siya. Hahanapin. Huli na ang lahat. Ano ang sinasabi mo? Mahal. Sumakay ng tren pauwi sa probinsya si Xiao Hongdo kasama ng asawa niya. Huwag ka na nga makialam sa problema ng iba. Binig ka ba? Di mo ba narinig? May kriminal na record yung lalaki. Hindi ba asawa niya yon? Tumawag tayo ng pulis. Kailangan malaman ko kung nasaan si Hongdo sa loob ng 10 minuto. Huwag kang alis. Asawa kita. Sana mamatay na lang si Xiao Hongdo. Pagpatay na siya, wala nang makikipag-agawan sa akin. Sana wala kang kinalaman dito. Kung meron, kahit asawa kita, papatayin kita. Bakit? Bakit ako, si Xiao Hongxiu? Hindi maputol ang relasyon mo at ng putang yan? Huwag ka nang magpakahirap. May gustong mawala ka. Sumama ka na lang na maayos sa akin pauwi. Magkaanak tayo ng lalaki. Makukuha ko pa ang 1,000,000. May asawa pa ako. Ang swerte ko talaga. Umalis ka diyan. Huwag kang makagulo sa pagmamaniho ko. Tumigil ka na. Di ka makakatakas. Malapit na tayong umuwi. Tumahimik ka. Sino ba tong mga to? Siya yon. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gapusin siya? Asawa ko siya. Huling pagkakataon mo na. Sabihin mo ang totoo. Tama na. Tama na. Di ako asawa niya. Huwag mo na akong saktan. Di na ako ulit. Tumawag ng pulis si Linhan para imbestigahan. Sino ang nasa likod niya? Gusto kong parusahan. Ang nasa likod niya ayon sa batas. Huwag. Huwag. Ayaw ko. Bitawan mo ako. Ayaw kong bumalik sa bilangguan. Huwag. Huwag. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita. Pahihirapan. Dapat nagdala na lang ako ng kutsilyo. Mas ligtas ka kapag kasama mo ako kaysa kutsilyo. Salamat sa pagsagip sa akin. Hindi pwede ito. Hintayin mo ako. Aalisan ko na siya. Hongdo. Boss Lu, may malaking problema. Ano? Sabihin mo, hindi talaga si Xiao Hongxiu, ang asawa mo. Niloko ka niya. Hindi asawa ko si Xiao Hongxiu. Maghanda kang makulong. Naisahan ako. Si Xiao Hongxiu, siya ang nag-utos sa akin. Si Xiao Hongxiu, siya nga. Ang putang inang to, 2 bises niya akong ginago. 1 taon na ang nakalipas. Ninakaw namin ang alahas ni MRS Mayor. Masarili, iniulat niya ako. 1 taon na? Naalala mo ba kung kailan? Siyempre. Hulyo 6. Boss Lu, naalala mo ba? Ikinasal ka noong Hulyo 6? Kaya isa siyang impostor na nagpapanggap na misis. Niloko nga niya ako. Hongdo. Boss Lu, kung talagang gusto mo si Chef Chiao, ayusin mo muna ang kasal mo. Kung hindi, hindi rin siya papayag na maging kayo. Hinausap ako ng babaeng ikinasal ng biglaan. Tatawagan ko na siya. Nasaan ka? Sino ka? Asawa mo. Sunduin kita. Maghiwalay na tayo ngayon. CJ. Nasa Chaoyang Road ako, sa bus stop.
Tanjoy Road. Kabilang kalsada ang Chaoyang Road, sa bus stop. Yung babae ba na yon, asawa mo? Ano pangalan mo? Natatakot akong magkamali ng pagkakilala. Lunansheng. Ano sinabi mong pangalan? Lunansheng. Hongdo. Ikaw yung isang taon na ang nakalipas. Kasal tayo ng biglaan. Nagbibiro ka ba sa kin? Parang pamilyar yung mukha. Ama, asawa nga. Boss Lu, tingnan mo. Hongdo. Hindi ako nagkamali. Asawa kita. Yung marriage certificate ko, bakit nasa'yo? Lunansheng. Ikaw pala talaga yung asawa kong mayaman. Hongdo, ako to, nandito ka sa harap ko. Pero hindi kita nakilala. Pasensya na. Hindi kasalanan mo. Yung makeup ko noon. Kahit nanay ko, hindi ako makilala. Dalawang boss, tuloy pa ba yung annulment? Hindi na. Boss Lu, maam. Ano gagawin natin kay Xiao Hongqiu? Si Hongxiu. Ninakaw pa marriage certificate ko, nagpanggap pa bilang ako. Gusto pa ako patayin. Napakasama niyang tao. Hongdo, paparusahan ko yung babaeng di marunong rumespeto sa mga kasalanan niya. Magbabayad siya. Nay, tulungan mo ko. Ay, si Boss Lu natin, hihingi ng tulong sa isang lola. Bihira to ah. Binastos yung manugang mo, Nay. Ano? May nagpanggap bilang manugang ko, naghirpa ng kidnapper. Sabihin mo, paano ko dapat parusahan tong walang hiya? Gawin mo kung ano gusto mo. Sandali. Nandiyan ba asawa mo sa tabi mo? Video call tayo. Bakit video ko? Nung isang bises, nagkamali ka. Paano ko malalaman ngayon? Kung nagkamali ka na naman, video call na. Para makita ko kung si Xiao nga. CJ. Tita, ako si Hongdo. Hindi nagkamali si Nansheng. Ay, tita pa, mommy natawag mo sa akin. Mommy, Nakita mo? Ito ang tunay kong asawa. Hindi na ako pwedeng magkamali ulit habang buhay. Anak ka talaga. Sige, alis na ko para turuan yon. Ang walang hiya. Babay na. Ikalat ang balita, ang pamilya Lu ay magdaraos ng malaking kasal para sa aming anak at manugang. Magdaraos ng malaking kasal. Wala kang pera, nagmamagaling ka pa? Ako ang asawa ni Lu Nansheng. Bong Mall, akin yan. Anong tingin-tingin mo? Narinig mo na ba? Si Lu Nansheng, ang pinakamayaman sa bansa. Bukas sa gitna ng lawa, magkakasal. Nga, sino kaya ang babaeng napakaswerteng ikakasal? Ang putang Xiao Hongdo. Dinala na sa probinsya, hindi na makakabalik. Ang kasal, sorpresa ni Nansheng sa akin. Ginang Xiao Hongdo, payag ka bang pakasalan? Si Ginoong Lu Nansheng? payag ako. Xiao Hongdo. Hindi ba dinala siya ni Zhao Zhen? Ginoong Lu Nansheng, payag ka bang pakasalin? Si Ginang Xiao Hongdo? Ako. Huwag. Lu Nansheng. Ako ang asawa mo. Xiao Hongdo. Ito ang sorpresa ni Nansheng para sa akin. Dumating nga siya. May sorpresa ako para sa'yo, pero hindi kasal, kundi Xiao Hongqiu, ikaw ay pinaghihinalaang nagdukot kay Ginang Xiao Hongdo at nagpapanggap bilang Ginang Xiao Hongdo para lokohin si Ginoong Lu. Krimen na ito. Sumama ka sa amin. Ayoko. Hindi ako sasama. Inyong lahat, natutulungan kayo. Hintayin ninyo ako. Siya ang may gawa, siya ang magdusa. Ginoong Lu Nansheng, payag ka bang pakasalin? Si Ginang Xiao Hongdo? isang karangalan ang pakasalan si Xiao Hongdo. Payag ako.